بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على صفة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kanina before tayo nagsala, inabot na natin ang patungkol sa al-imanu bil malaika, paniniwala sa mga anghel. At ngayon, tatalakay natin ang patungkol sa pangatlong rukun ng iman, pangatlong haligi ng iman, ang patungkol sa paniniwala sa mga kasulatan o banal na kapahayagan. At ang mga dapat nating paniwalaan patungkol dito, yung mga napapaloob dito. Ano-ano mga dapat nating paniwalaan patungkol sa mga kasulatan? Una, dapat nating paniwalaan ang pangalan ng anumang napag-alaman natin mula sa mga kasulatan. Katulad ng ano? Katulad ng Quran na ipinababa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagaya rin ng Taurah, kanino ipinadala? Kay Musa alaihi salam. Ganon din ang Injil, kanino ipinadala? Isa. Ganon din ang Az-Zabur, kanino ipinadala? Ganon din ang Suhuf, kanino ipinadala ang Suhuf? Kay Ibrahim. Pangalawa na dapat natin paniwalaan patungkol sa mga banal na kapahayagan, ang paniniwala sa anumang mga napagtibay mula sa mga banal na kasulatan at hindi nabago. Lahat ng napapaloob sa mga banal na kasulatan na hindi nabago ay dapat nating paniwalaan. Lalo't lalo na ang Quranul Karim. Ang Quran na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kailanman hindi nabago. Dahil bakit? Allah subhanahu wa ta'ala nangako na siya ang mangangalaga nito. Sinabi niya, "Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun." Siya ang nagbigay ng katiyakan na kailanman hindi mababago ang Quran, kagaya ng nangyari sa mga naunang mga ipinadala niya sa mga naunang mga tao na nagkaroon na ng pagbabago. Ang Injil nabago, ang Taurah ganoon din nabago. Pangatlong dapat nating paniwalaan ay ang mga pagsasabuhay ng anumang mga nakasaad sa Quran. Required sa atin na ang dapat nating isabuhay ay yung nakasaad sa Quranul Karim, dahil ito ay walang pagdududa na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang batas na dapat nating sundin. Ang lahat ng napapaloob sa Quranul Karim. Ang Allah sinabi niya sa Quranul Karim, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Ibig sabihin, ipinababa namin sa iyo Muhammad ang kitab, ang aklat, ibig sabihin ang Quran, bilhaq, sa katotohanan, musaddiqan lima bayna yadayhi, na siya yung mag-authenticate, siya yung magpapatotoo sa anumang mga naunang mga banal na kapahayagan, wa muhaiminan alay, at siya yung mangingibabaw sa lahat. Kapag nag-abroad ang isa sa atin at magsasubmit siya ng documents niya sa agency, bago ka bigyan ng bago i-stamp yung visa mo, bigyan ka ng visa para makapasok ka sa bansang gusto mong puntahan. Nag-apply ka halimbawa na isa kang skilled worker. So, anong gagawin mo? Ipapa-authenticate mo muna yung mga documents mo. Kailangan yun, dadaan muna sa DFA, pagkatapos sa embassy. Pagkatapos sa kakabibigyan ng pahintulot na makalakbay sa bansa na gusto mo pupuntahan. Ang Quranul Karim, siya ang nag-authenticate, siya ang nagpatotoo sa mga naunang mga banal na kapahayagan na merong Taurah, merong Injil, merong Zabur, merong Suhuf na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naunang mga tao. At ang Quran ang nangibabaw sa lahat. Ibig sabihin, kung anong nilalaman ng Quran, yun ang dapat nating sundin. Hindi natin pwedeng sabihin na anong pagkakaiba ng Quran sa Taurah. Lahat naman yan salita ng Diyos. Hindi ganon. Totoo, ang Taurah salita ng Diyos, subalit ito'y nabago na. Dahil hindi ito pinangalagaan ng mga taong pinadalhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang Injil. Merong part ng Injil ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga ginagalang natin ito. Nirerespeto natin ito. Pero hindi lahat ng nakapaloob sa Injil
ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meron dyan, salita na ng tao. Kung totoong sinasabi nila na ang Biblia daw, naglalaman ng ilan yun, ilang libong errors? 5,000 o 50,000? 50,000. So maraming nabago sa mga naunang kapahayagan na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwaahum amma ja'aka min al-haq. Kaya gamitin mo na panghatol mo sa mga tao o Muhammad ang Quranul Karim. Pang-apat at panghuli na dapat nating panampalatayaan, ilagay natin sa puso natin, sa paniniwala natin sa mga banal na kapahayagan, ang paniniwala sa lahat ng nakasaad sa Quran na walang pagpipilian. Lahat ng nakapaloob sa Quranul Karim, hindi ka optional na maniwala sa kung ano lang ang gusto mo dyan. Wala kang choice, kundi ang maniwala sa lahat ng nakapaloob sa Quranul Karim. Afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd. Gusto ba ninyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na paniwalaan lang ninyo ang ilang bahagi ng Quran at tatanggihan naman ninyo ang ibang bahagi nito? فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Walang anumang gantimpala ang taong gumagawa ng ganun, kundi ang kaparusahan, kagipitan dito sa dunya, wa yawmal qiyamah, hanggang ganun din sa yawmal qiyamah, bibigyan siya ng parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Sa isang verse sa Quran Al-Karim, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang anumang pagpipilian ang mu'min at mu'mina, ang lalaki o babaeng mananampalataya, na kapag may dumating sa kanilang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, may dumating sa kanilang kapahayagan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, magkakaroon pa sila ng pagpipilian. Tayo, nire-respeto natin ang kanun. Anong kanun? Batas. Maging yung batas trapiko. Kung nakabiolate ka sa traffic, overspeeding ka, anong ginagawa sa mga nag-overspeeding dito sa Qatar? Halas. Kahit ka pa anak ng prince, dapat kang magbayad. Maging sino ka man, kailangan mo pa rin bayarin yung penalty mo. Or else, hindi mo marirenew ang lisensya mo. O di kaya hindi ka mabibigyan ng visa kung mag-exit ka o mag-vacation ka. Nire-respeto natin ang batas na ginawa ng tao. Mimbabi aulang irespeto natin ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala na napapaloob sa Quranul Karim. So yan ang patungkol sa mga dapat nating panampalatayaan sa mga banal na kasulatan o banal na kapahayagan na pinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang babalik sa atin na benefits kapag ito ay pinaniwalaan natin? Meron ba itong magandang dulot? Marami itong benefits sa atin. Banggit tayo ng at least 3. Isa, ang pagkakaroon natin ng kaalaman. Al-ilmu bisa'ati rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Pagkakaroon natin ng kaalaman patungkol sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin sa pamamagitan ng pagpababa niya ng mga kasulatan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala bilang habag niya sa atin, ya ikhwa, hindi niya tayo pinabayaan. Hindi niya tayo hinayaan na mabuhay dito sa mundo na ito, pagkatapos, yallah, para tayong mga wild animals na hindi natin alam saan ang direction natin. Yung mga nakakita ka ng mga nagmamigrate na mga animals sa Geographic Channel na hindi nila alam kung saan sila tutungo. Pero tayo, alhamdulillah, binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng guidance. Meron tayong batas na dapat nating sundin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha niya tayo, pagkaraan niya tayong nilikha, pinadalhan niya tayo ng mga sugo, pinadalhan niya tayo ng mga banal na kapahayagan para ipaliwanag sa atin kung anong gagawin natin dito sa mundong ito. Sa loob ng 60 years na pananatili mo dito sa mundo, o di ka 70 years na pananatili mo dito sa mundo, anong dapat mong gagawin? Saan mo dapat gugulin yung buhay mo na yan? Lahat ay pinaliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maliwanag ang lahat. Kaya, kailangan natin magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa biyayang ito.
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Pinababa namin sa iyo, Muhammad, ang kitab bilang paliwanag sa lahat ng bagay. Walang pagkukulang ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Walang hindi na ipaliwanag sa atin. Ma farratna fil kitabi min shay. Wa hudan, ganun din ang Quran ay gabay, guidance, rahma, habag. Wa bushra lil muslimin. Isa itong good news. Nagdadala ito ng magandang balita sa mga taong sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdadala rin ito ng bad news. Kanino? Sa mga taong tumangging manampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang benefits na makukuha natin sa paniniwala natin sa mga kasulatan na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa katauhan ang pagkakaroon natin ng katiyakan na ikaw ay nasa tamang landas. Ilan ang dami ng relihiyon ngayon? Ilan ang dami ng mga naglilipa ng mga sekta ngayon? Hindi na mabilang. Ang daming simbahan na lumalabas. Daming grupo na ino-organize from time to time. At bawat isa nagkiklaim na sila ang nasa katotohanan. Subalit, ang tao magkakaroon siya ng assurance na nasa tamang landas siya kung ang pinanghahawakan niya ay ang totoo at tamang banal na kapahayagan ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya sa Quran, "Fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka 'ala siratin mustaqim." Magpakatuwid ka, sabi ng Allah, panghawakan mo ang anumang ipinababa sa iyo na wahi, na mensahe, na revelasyon. Dahil ikaw sa katotohanan nasa matuwid na landas. So dito, ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung gusto mong manatiling nasa straight path, nasa matuwid na daan, panghawakan mo. Isabuhay mo ang anumang napapaloob sa aklat na ito. Wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. At katotohanan, ang aklat na yan na ipinababasa niyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay isang karangalan sa iyo. Karangalan sa iyo, O Muhammad. Ganon din sa mga kababayan mo. Subhanallah, ang Quran Karim, lahat ng pagsilbihan niya ang Quran, lahat ng taong maging abala sa Quran, pararangalan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan ninyo si Jibril. Sino ang pinaka-the best sa lahat ng mga anghel? Jibril. Kasi bakit? Abala siya sa Quran. Ano ang pinakamarangal na gabi? Laylatul Qadar. Dahil sa dito ipinarababa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran. Ano ang pinakamarangal sa lahat ng buwan? Ang buwan ng Ramadan. Dahil ang buwan ng Ramadan, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ang buwan ng Ramadan, dito ipinababa ng Allah ang Quran. Ganon din sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Pinakamarangal sa inyo, pinakamabuti sa inyo ay siya na pinag-aaralan ng Quran at itinuturo ang Quran. Ganon din maging sa paglibing. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nung sa Ghazwat Uhud, after ng Uhud at maraming mga nasyahid ng mga sahaba, nagka-problema sila. Sinong unahin nila sa libingan? Inuna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, priority niya, yung may maraming memorize sa Quranul Karim. Maging yung mga patay na. At marami pang kabutihan ang mapapala ng tao sa pagiging abala niya sa Quranul Karim. Wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Sino ang pinakamarangal ng mga tao? Ha? Siyempre, yung mga tao na kababayan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung mga nasa generation ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, ang pinaka-the best sa lahat ng generation ay yung panahon ko. Pinaka-the best sa lahat ng panahon ay yung panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil bakit? Doon ipinababa sa kanila ang Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kayo na ang pinaka-the best na mga tao na pinalabas ng Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi bakit? Sa panahon nila nagsibaba ang mga talata ng Quranul Karim. Panahon ng mga sahaba. Pangatlong benefit sa ikhwan na makukuha natin sa pagiging sa paniniwala natin sa Quranul Karim, ang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagpapadala sa mga tao ng mga banal na kapahayagan.
maging thankful tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil bakit? Sinabi sa Quran Karim, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. O kayong mga tao, katunayan, dumating na sa inyo ang maw'iza, ang magandang pangaral, magandang sermon, galing mismo sa inyong Panginoon. Wa shifa, gamot. Ang Quranul Karim, ya ikhwa, gamot. Physically, mentally, spiritually. Isang araw, merong mga sahaba ang naglakad at naglakbay, at dahil sa pagod nila, pumunta sila sa isang karya, sa isang village. At nakiusap sila sa mga tao doon sa village na yon na tanggapin sila bilang mga guest, bilang mga bisita. Subalit, ayaw nila. Tumanggi sila. So, nung paalis na sila, biglang merong nagsabi na yung leader, yung tribal leader ng village na yon ay nakagat ng scorpion. Nakagat ng isang mabangis na insekto. Tinanong sila kung meron sa kanilang marunong manggamot. So dahil kasama nila si Sa'ad ibn Abi Waqqas, na isa sa mga magigiting na sahaba na Rasul sallallahu alaihi wasallam, binasahan lang niya ng Surah Al-Fatiha. Binasa niya ang Surah Al-Fatiha. At gumaling. At dahil doon, binigyan sila ng pabuya, binigyan sila ng premyo na isang kambing. At nag-alanganin sila kung kakainin ba nila, halal ba yun o hindi. At nung dumating sila sa Madina, at tinanong nila ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi nila, Rasulullah, anong gagawin namin sa ginawa ang pabuya para sa amin? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wama adraka annaha ruqya ya Sa'd." Di mo ba alam na yung ginawa mo na yun ay ruqya, isa yung panggagamot na nagugustuhan na sinang-ayunan ng Islam, ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang Quran, lunas siya. Hindi lang sa spiritual na mga sakit. Ganon din sa maging sa mga psychological na problema. Sheikh Ad-Dawsari, imam ng Masjid al-Haram sa Makkah, isang araw sabi niya, ako mismo sabi niya, naaktuhan ko. Eyewitness. Isang araw sabi niya, merong lumapit sa sheikh niya. Habang nagbabasa ako, sabi niya, ng Quran sa sheikh ko sa masjid. Nung binata pa ako, sabi niya, nag-aaral ako sa sheikh ko, biglang may pumasok na isang lalaki na balisang-balisa. Problematic siguro. Sabi niya, sheikh, gamutin mo ako. Basahan mo ako, sabi niya, ng Quran. So dahil yung sheikh na yun ay busy, abala, sa mga estudyante niya, sabi niya sa binata niya, pwede na maghintay ka muna, doon ka muna, sabi niya, sa harapan ng masjid, sa unang bahagi ng masjid. Nung naghintay yung binata na yun, kumuha ng mushaf, nagbasa ng Quran al-Karim, after ng ilang minuto lang, bumalik siya sa sheikh, nagpaalam siya, sabi niya, okay na ako. Kasi bakit? Baraka ng Quran al-Karim. Yun ay yung nagbasa lang ng Quran, hindi pa niya pinag-aralan ng Quran. Tingnan ninyo yung tao sa Ramadan. Galing ng malayong lugar. Nakakarinig lang ng pagbasa ng Quran, napapaiyak sila. Tanungin mo, naintindihan mo ang binasa ni Sudais, binasa ni Al-Budair, binasa ni Imam Al-Qasim? Hindi nila intindihan. Pero dahil sa ang Quranul Karim, ito ang nature niya. Lahat ng nagiging abala sa Quranul Karim, sa pamagitan ng Quranul Karim, binibigyan sila ng kaginhawahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ito malalasak, ma-experience, maliban na lang ng mga taong nasubukan nila ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabal." Kung sakaling ipababa namin ang Quran na ito sa isang bundok na matigas, la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'a. Makikita mo na ang bundok na yan ay manglalambot. Magpapakumbaba min khashyatillah, sa takot niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So what more na kaya sa puso ng tao na mas malambot yun kumpara sa bundok. Kaya ya ikhwa, ang aklat na ito, hindi ito ipinababa para maging decoration lang. Ang Quran, hindi siya decoration. Which is yun ang nangyari sa atin ngayon. Ang Quran, dinidisplay lang. Hindi binabasa.
minsan ang Quran, kung may ano lang, kung may oras lang, ginagamit, nabubuklat lang ang Quran al-Karim sa tuwing Ramadan. O di kaya once a week lang. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, gusto niya sa atin maging abala tayo sa Quran al-Karim. Siyan yung ilan sa mga benefits na makuha natin sa paniniwala natin sa mga banal na kapahayagan na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Next at panghuli, at medyo mahaba-habang usapin dito, ang patungkol sa paniniwala sa mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay ang tapat na paniniwala ng Allah ay tunay na nagsugo sa bawat pamayanan ng isang sugo mula sa kanilang sariling lipon. Galing din sa kanila. Hindi pwede magpadalang Allah subhanahu wa ta'ala ng sugo galing sa langit. Galing din sa tao na mag-aanyaya sa kanila sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na walang pagtatambal sa Kanya. Yun ang mensahe ng mga propeta. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Lahat ng sugot, lahat ng propeta nagkakaisa sa mission na yan. Isa lang mission nila. Ang hikayatin ng mga tao sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanong, bakit natin sila kailangan? Kailangan ba talaga natin ang mga sugo at mga propeta? Ang sagot, kailangan natin sila. Dahil sa ang mga sugo, sila ang magpapahayag sa atin kung ano ang gusto sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buhay. Sa pamagitan ng mga propeta, doon natin malalaman ang daan patungo sa paraiso. Doon natin malalaman kung ano ang gusto sa atin ng Allah. Bakit niya tayo nilikha? Kaya kinakailangan natin ang mga sugo na sila yung mga magbibigay sa atin ng linaw patungkol sa kung ano ang tama at ano ang mali. Ang tao kung minsan alam niya kung ano ang hak, anong batil. Alam niya kung minsan pwede niya ma-distinguish na ito ay mabuti, ito ay masama. Subalit yung detalye ng kabutihan ng ikakabuti sa tao, ikakasama sa tao, walang nakakaalam nun kung hindi yung Panginoon din na lumikha sa atin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang naglikha sa atin, at siya rin ang nakakaalam kung anong ikakabuti sa atin, at siya rin ang nakakaalam kung anong makakapahamak sa atin. At sinong sinabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga bagay na yun? Sino ang pinagsabihan niya kung ano ang makakabuti at makakasama sa atin? Ang mga sugo, ang mga propeta. Kaya, kailangan natin ang mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong mga dapat natin paniwalaan? O anong mga napapaloob na bagay na dapat natin paniwalaan sa paniniwala sa mga sugo? Merong 4 na bagay. Number 1, ang paniwalaan natin ang kanilang mga mensahe ay totoong nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo pwedeng magduda dyan. Hindi tayo pwedeng mag-alilangan sa bagay nito. Na ang lahat ng mga sugo, sila ay mga hindi haka-haka. Hindi sila kwento na galing lang sa Hollywood. Hindi sila kagaya ni na Superman, Batman, Spider-Man, na lang, kumbaga, gawa-gawa lang na istorya. Sila ay makatotohanan ng mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga mensahe. Ganon din kailangan na paniwalaan natin ang sinumang, ang mga pangalan na pag-alaman natin galing sa kanila. So lahat ng propeta na ipinakilala, inintroduce sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung 25 na mga prophets na nakasad sa Quran al-Karim, dapat natin paniwalaan generally. Yung mga hindi natin nakilala, paniwalaan natin na meron pang ibang mga propeta, merong mga sugo na hindi na pinangalanan sa atin ng Quran al-Karim, ganun pa man, paniwalaan pa rin natin. Dahil may mga sugo ang Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya nabilanggit pa sa atin. Ganon din kailangan na paniwalaan natin ang patotohanan ang anumang napatunayan mula sa mga balita. Tungkol sa mga sugo at sa kanilang mga kapangyarihang nakasaad sa Quran at sa Sunnah. Lahat ng mu'jiza, lahat ng di pangkaraniwang nangyari sa mga sugo, paniwalaan natin. Huwag nating sabihin na, hindi ako naniniwala na si Moises, nakayanan niyang biyakin yung Red Sea. Nakayanan tumawid. Ang lalim ng Red Sea. Dinadaanan niya ng mga cruise ship, ng mga malalaking mga vessels.
Paano sila nakatawid doon? La. As long as ang Allah subhanahu wa ta'ala ipinahayag niya sa atin sa banal na kapahayagan na si Moises ay tinawid niya ang dagat, kailangan nating maniwala. Tungkulin natin itong paniwalaan. Ganon din, ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nangyari kay Nuh alayhi salam sa pagsakay niya ng barko. Ganon din ang nangyari kay Ibrahim nung hinagis siya sa apoy. Ganon din ang mga himala ni Isa alayhi salam, maging ang mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar. Malapit na ang pagkagunaw ng mundo at nabiyak na ang buwan. So lahat nito ay dapat nating paniwalaan patungkol sa mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga nakasaad sa kanila ng mga di pangkaraniwang mga pangyayari katulad ng mga milagro o mga mu'jizat nila. Na lahat nun ay tanda na sila ay mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat, ang pagpapatupad sa mga batas ng sugo na siyang isinugo sa atin. Ibig sabihin, ang batas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailangan nating paniwalaan, kailangan nating itong isabuhay, dahil ito ang ikakabuti sa atin. Di natin kailangan sundin yung mga naunang banal na kasulatan dahil sa napawalang bisa na yun lahat. Lahat ng mga naunang banal na kapahayagan, nawalan na ito ng saysay pagdating ng Quran Karim. Ito na ang final message sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quranul Karim. So yan ang apat na mga dapat nating paniwalaan pagdating sa usapin sa al-imanu bi ar-rusul. Paniniwala sa mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang epekto nito kapag ating pinaniwalaan ang mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Meron ba tayong benepisyong makukuha? Maraming benepisyo ang makukuha natin. Maraming kabutihan ang makukuha natin. Number one, pagkakaroon ng kaalaman patungkol sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Ma-realize natin. Kapag pinagmasdan natin yung mga talata sa Quran Karim patungkol sa mga propeta, ang Allah subhanahu wa ta'ala pala hindi nagkulang sa atin. Nagpadala siya sa lahat ng pamayanan ng mga sugo. Hindi tayo hinayaan lang ng Allah subhanahu wa ta'ala mabuhay dito sa mundo na walang nagturo sa atin kung anong dapat natin gawin. Nagpadala siya sa atin ng mga sugo. Nagpadala siya sa atin ng mga banal na kapahayagan. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ibig sabihin, ipinadala ka namin ng Muhammad sa sangkatauhan, o hindi ka namin ipinadala kundi ikaw ay isang habag sa lahat ng nilalang, sa alamin, sa sanlibutan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala itinuring niya na habag ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahma. Dahil kung walang mga sugo, walang mga propeta, hindi natin alam paano sasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. O hindi natin alam kung sino dapat natin sambahin. Hindi natin alam paano tayo mamuhay dito sa mundo? Paano tayo makitungo sa kapwa natin tao? Paano tayo mamuhay dito sa mundo? Ang lahat nito, lahat ng tinatamasa nating kabutihan ay bunga at epekto ng pagsunod natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At lahat din ng mga kaguluhan na nangyari ay resulta ng paglabag natin sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din, isa sa magandang epekto nito ang pagkakaroon natin ng katiyakan na tayo ay malayo sa ligaw na landas. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Ang sinuman ang susunod sa aking patnubay, sa yapak ko, kailanman ay hindi na siya maliligaw pa, hindi na siya mamalasin pa. Wallahi, wala nang mas maswerte pa ya ikhwa kumpara sa isang tao na stick talaga siya sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. The more na pinapractice mo ang sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, namumuhay ka sa mundo na ito kung paano siya namuhay, the more din na mag-gain mo ang saada, ang happiness dito sa ibabaw ng mundo. At the more na tinatalikuran mo, nilalayuan mo ang sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ganun din kalaki
ang kamalasan na darating sa iyo. Wallahi, walang kamalasan na mas higit pa kumpara sa pagtalikod ng tao sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. ومن يشاقق الرسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. Lahat ng kaguluhan na nangyari sa atin, lahat ng kapalpakan, resulta ito lahat ng hindi natin pagsunod sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil kung susunod lang tayo sa kanya, walang mangyaring gulo. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ganon din ang pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpapadala niya sa mga tao nang magtuturo sa kanila ng tunay na layunin ng paglikha sa kanila. Sinabi niya sa Quran Al-Karim, أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Magkapareho ba? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung taong naglalakad na nakatingin sa lupa, at saka yung tao na matuwid ang paglalakad niya sa lupa. Ang sagot, hindi pwede magkapareho. Ito ay patalinhaga. Ito ay nagpapahiwatig sa atin na yung tao na alam niya ang direksyon niya dito sa mundo, alam niya kung bakit siya nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, mas matuwid ang direksyon niya. Yun yung tao na meron siyang kinabukasan. Yun yung taong successful sa buhay niya. Meron tayong isang masala na nais nating alamin ang patungkol sa kay Jesus, patungkol kay Isa. At lahat ng slides na merong check, picturean ninyo. Dahil wala ito dyan sa booklet na binigay sa inyo. Ano ang paniniwala ng isang Muslim patungkol kay Isa? Patungkol kay Jesus, na anak ni Maryam. Pwede yung i-take note ito, di kaya picturean nyo na lang. Kabilang siya sa mga dakilang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa pinaniniwalaan ng mga Muslim patungkol kay Isa, siya ay kabilang sa mga ulul azm. Ang ulul azmi, yung mga nagtatangan ng kagitingan. Sinabi ng Allah, wa idh akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryama wa akhadna minhum mithaqan ghalidha. Lahat ng mga nakasaad na mga propeta sa talata na ito, tinawag sila ng mga magigiting na mga propeta, at kabilang sa kanila sa 5 magigiting na mga sugo ay si Isa alayhi salam. Sino yung 5 na yun? Si Nuh, si Ibrahim, at si Ismail. Tama, mali? Si Nuh, si Ibrahim, at si Ismail. Tama, mali? Sino pangatlo? Before si Musa, sino? Ibrahim. Pagkatapos si Musa, si Nuh, Ibrahim, si Musa, si Isa, at saka si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila yung mga magigiting ng mga propeta. At si Isa, ganun natin siya nire-respeto. Yun ang pagkilala natin sa kanya. Kabilang siya sa mga elite na mga propeta. Hindi lang basta-basta propeta. Kung hindi kabilang siya sa mga, kumbaga, walillahi al-mathalul a'la, star players. Ganon din, siya ay isa sa isang hamak na tao na kagaya lang natin, na hinirang na maging propeta para sa angkan ng Israel, na wala siyang karapatang sambahin. Si Isa alayhi salam, si propeta Jesus ay kagaya rin natin ng mga tao. Ang pagkakaiba lang niya sa atin, pinarangalan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging propeta. Subalit, wala siyang anumang karapatan na pwede mo na siyang sambahin. Hindi dahil sa ipinanganak siya na wala siyang ama,
ay isa na siyang Panginoon. Sinabi ng Allah, in huwa illa abdun. Siya isang hamak na alipin lamang. Subalit, an'amna alay. Pinagpala namin siya. Merong ipinagkaloob sa kanya na hindi na ipagkaloob kahit na kanino man. Ano yung naipagkaloob sa kanya? Risala, nubuwa. Ang pagiging propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيل. Ginawa namin siyang isang ehemplo, magandang good example sa mga angkan ng Israel. Pangatlo na pinaniniwalaan ng mga Muslim patungkol kay Isa, nilikha siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang ina. Bakit? Bilang isang milagro. Miracle. Katulad, wrong spelling. Katulad ng paglikha niya kay Adam alayhi salam. Walang pagkakaiba. Si Adan, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. May nanay o wala? May tatay o wala? Wala. So mas matindi pala si Adan kumpara kay Hesukristo. Ipinanganak may ina, subalit walang ama. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Ang halintulad, ang kagaya ni Isa sa mata ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kagaya rin siya ni Adan. Nilikha siya mula sa lupa, pagkatapos sinabi sa kanya, mangyari ka at nangyari nga. Nagkaroon ka agad ng isang tao na nagngangalang Isa. Pang-apat na dapat nating paniwalaan patungkol kay Isa alayhi salam, hindi siya namatay. At hindi rin siya napako sa krus, kagaya ng pinaniniwalaan ng mga Katoliko. Bagkus, inangat siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa langit. Paano natin ito nalaman? Dahil sa Quran. Pinatunayan ito sa atin ng Quran. Sa Suratul Nisa, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Isa pa sa mga kasalanan ng Bani Israel, ng mga Yahud, ng mga Hudyo, ay yung sinabi nila na napatay daw nila si Isa, na anak ni Maria, nasugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, wama qatalu, kailanman hindi nila siya napatay. Wama salabu, hindi si Hesukristo ang napako nila sa krus. Ibang tao, ibang nilalang, walakin shubbiha lahum. Subalit, ang Allah nagparating ng ibang tao, ng ibang lalaki, na kamukha ni Hesukristo, na yun yung napako nila sa krus, yun ang nahuli nila. Tapos yun na rin ang sinabi nila na yun na daw ang anak ng Panginoon na nagsakripisyo alang-alang sa original na kasalanan. At lahat nito is scam. Yun ang pinakamalaking scam sa tao. Napapaniwala nila ang ilang milyong mga tao na ang Panginoon daw ay ibinuwis niya, isinakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Mattakhadha Allah min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Kailanman ang Allah ay hindi nagkaroon ng anak. Takadu as-samawati wal ardu yatafattarna wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Halos babagsak na yung langit sa reaction nila. Ganon din ang lupa, halos magkabiyak-biyak ito. Yung mga kabundukan, halos magguho ito. Sa tindi ng nabalitaan nila, naparatang nila sa Allah na lumikha sa mga bagay na ito. Sa langit, sa lupa, at saka sa kabundukan. An da'u lir-rahmani walada. Wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Na kailanman hindi pwede sa isang mahabagin ang magkaroon ng anak. So si Hesukristo, sa pinatunayan ng Quranul Karim, hindi siya namatay. Hindi rin siya naipako sa krus, bagkus ang Allah subhanahu wa ta'ala inangat siya sa langit. Buhay siya hanggang sa ngayon. At time will come, babalik siya sa lupa. At sa time na yon, sa pagbalik niya, doon maniniwala at susunod na sa kanya ang mga Hudyo at mga Kristiyano. At yan ang next na paniniwalaan natin. Babalik si Hesukristo sa lupa. Sa bandang huli,
at susunod siya sa batas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong dalil? Sinabi ng Allah sa Quran, wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawm alqiyamati yakunu alaihim shahida. Walang sinumang mga nagtatangan ng banal na kapahayagan, Hudyo o Kristiyano, ang hindi maniniwala kay Hesukristo sa pagbalik niya, sa oras ng pagbalik niya. Qabla mauti, bago siya mamamatay, babalik muna siya sa lupa. Wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida, at sa kabilang buhay, magiging saksi para sa kanila si Isa alayhi salam. Yan ang mga dapat nating malaman para patungkol kay Isa. Kailangan natin itong malaman kasi bakit? Kasi halos araw-araw, mas marami tayong na-encounter na hindi Muslim kumpara sa mga Muslim. Marami sa atin tinatanong, ano ba ang pinaniniwalaan niyo patungkol kay Hesukristo? So dapat nating malaman ang mga bagay na ito. Ganon din isang mas'ala na dapat nating malaman, ano ang pagkakaiba ng mensaheng dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa naunang mga mensahe. Anong pagkakaiba ng Quran sa mga naunang banal na kapahayagan? Number 1, ang mensahe ni Propeta Muhammad ay pangwakas sa lahat ng mga mensahe. Kaya lahat ng mga nagpapanggap na sila daw ay propeta at meron daw dumarating sa kanilang revelasyon, lahat niyan scam. Sinabi ng Allah, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya na ang seal, siya na ang tatak, siya na ang pangwakas sa lahat ng mga sugo. Wala nang susunod pa sa kanya. Ganon din ang isa sa pagkakaiba ng Quran sa mga naunang ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpapawalang bisa sa mga naunang mensahe. Sinabi niya sa Quran, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Ibig sabihin, wala nang relihiyon na tatanggapin ng Allah maliban pa sa Islam. Di mo pwedeng sabihin na wala namang pagkakaiba ang Kristiyano sa Hudyo. Wala rin pagkakaiba ang Hudyo sa Islam. Lahat naman natin ay kumikilala sa Panginoon. Lahat natin ay naniniwala sa Panginoon. Kaya sabi nila, wag na tayo mag-away-away pa. Wala naman tayong dapat na pag-awayan pa. Lahat natin, brothers and sisters. Totoo ba yun? Anong sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na sahih? Inna ruhal qudus nafatha fi raw'i. Katunayan, ibinulong sa akin, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ng Ruhul Qudus, ng Espiritu, si Jibril, si Anghel Jibril, na sinabi niya sa kanya, anna nafsan lan tamut. Sinabi sa kanya ni Jibril, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya sa isang hadith sa sahih, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasrani wa lam yu'min billadhi ursila ilayya illa kana min ahli an-nar. Walang sino mang Hudyo, Kristiyano ang nakarinig ng patungkol sa akin pagkatapos hindi siya naniwala sa akin na hindi siya mabilang sa mga makakapasok sa impyerno. Maliwanag yun, ipinahayag ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ang makakapasok lang sa paraiso ay ang mga Muslim. Kaya wag mong paghalo-haluin ang apoy at saka ang tubig. Wag mong paghaluin ang hak at saka ng batil. May mga nagsasabi na sabi nila, magkaisa na lang tayo. Magkaisa tayo. Igalang natin ang bawat isa. Pero pagdating sa pananampalataya, sa paniniwala, ang dapat nating paniwalaan ay ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nang iba pang relihiyon na tatanggapin ng Allah maliban sa Islam. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang sino man ang kikilala pa, ibig sabihin ng ayon na ito, ang sino man ang maghahanap pa, maghahangad pa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, kailanman ay hindi ito tatanggapin sa kanya ng Allah.
at mapapabilang siya sa araw ng paghukom sa mga taong talunan. Talagang talo yung mga taong sila na hindi nag-Muslim. Talo na sila dito sa mundo, talo pa sila doon sa kabilang buhay. Ganon din isa sa pagkakaiba ng Quran sa mga naunang banal na kapahayagan, ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay para sa lahat. Hindi ito exclusive lang sa isang lipunan, kagaya ng kay Isa alaihi salam na ipinadala lamang siya sa mga angkan ng Israel. Anong dalil? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashira wa nadhira." Ipinadala ka namin, O Muhammad, sa lahat ng sangkatauhan, sa lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa lahat ng mga tao, bilang tagapagdala ng magandang balita sa sino mang susunod sa iyo at nagbibigay ng babala sa sino mang susuway sa iyo. Ya qaumana ajibu da'i Allahi wa aminu bih. Sino nagsabi nito? Kaninong salita ito? Mga anghel. Nung nakasalubong ng mga anghel, narinig nila ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na nagbabasa ng Quran pag-uwi niya galing sa Taif, na-meet niya ang group of mga jin. Mga jin. Narinig nila na nagbabasa ng Quran ang Rasul sallallahu alaihi wasallam at isa sa kanila ang bumalik sa mga kasamahan niya. At hinikayat niya sila na yumakap sa Islam. Ajibu da'i Allah. Sumunod kayo sa panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aminu bi, at maniwala kayo sa Kanya. Ibig sabihin, ang Quran, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay para sa thaqalain. Para sa ins at saka ng jin. Para sa mga tao at saka sa lahat ng nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga jin, na yan ang pagkakaiba ng mensahe niya sa ibang mga propeta. Type. Ano ngayon ang magpapatunay na ang mga dalang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay totoo ngang galing ito sa Allah subhanahu wa ta'ala? What if kung ang mensahe ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay gawa-gawa lang niya? Fabricated lang. Pwede ba yun? Kailanman ay hindi pwedeng magsinungaling si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya pwedeng maggawa-gawa lang ng sarili niyang banal na kapahayagan. Dahil maraming magpapatunay na ang mensahe ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Number one, at napakaraming mga batayan na ang dala niyang mensahe ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Merong isang kitab, merong isang aklat na isa ito sa mga naging the most sellable book noon. Ang pangalan niya, An-Naba'ul Azim, na isinulat ni Abdullah Ad-Daraz. Inipon niya sa book na yun ang lahat ng mga facts, lahat ng mga ebidensya na magpapatunay na ang Quran, ang mensahe ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi niya gawa-gawa lamang. Isa sa magpapatunay nito, ang mga nakasaad sa Quran na malinaw na mga magpapatunay na mga malinaw na nakasaad sa Quran na magpapatunay na ito ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kagaya ng ano? Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam dinescribe sa Quran na ummi. No read, no write. Para sa atin, kahinaan yun. Pero para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa yung magandang hudyat na siya ay hindi nag-iimbento ng salita. Hindi siya marunong magsulat, hindi siya marunong magbasa. Hindi niya alam kung saan ang Bismillahirrahmanirrahim sa Ghazwat Uhud. Sa Al-Hunain, sa kasagsagan na nagkaroon ng negosasyon ang Quraysh at saka ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tumanggi si Suhail ibn Amr na isulat niya sa kasunduan ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya alam. Hindi niya alam i-distinguish. Dahil hindi siya marunong magbasa. Hindi rin siya marunong magsulat. Kaya inutusan niya si Ali radhiyallahu ta'ala an na maging writer niya. At basahin natin ang ilan sa mga nakasaad sa kitab na yun na sinabi ko sa inyo na naglalaman ng napakaraming ebidensya na magpapatunay na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay hindi nag-iimbento ng salita na galing lamang sa kanya.
Sa dami ng mga binanggit ni Dr. Abdullah Daraz na evidences, isa sa pinaka-nakamamangha ay yung binanggit niya doon na futurul wahi. Kung minsan dumarating ang mga panahon na nai-stop ang wahi, tumitigil ang pagbaba ng revelasyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ibig sabihin nito? Patunay ito na hindi siya ang masunod kung kailan, kung saan, at kung ano ang ipapababang talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung minsan, yung mga moment na kailangan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang wahi, yun pa yung moment na walang ipinapababa sa kanyang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga revelasyon. Na lahat nito magpapatunay lamang na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya kayang mag-imbento ng anumang salita. Hindi niya kayang maggawa-gawa lang ng galing sa kanya ng mga salita. Isang example nito ay yung Qissatul Ifk. Ang pangyayari sa noong ginawaan ng mga munafiqun ng fitna si Aisha radhiyallahu ta'ala anha, na kung saan siniraan nila ang asawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pinagbintangan nila ng kalaswaan. Dahil si Aisha radhiyallahu ta'ala anha, sumama siya sa isang gera, sa isang lakad, sa isang misyon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At si Aisha merong naitalagang sasakyan niya na merong khawdaj, merong bahay na kamelyo. At hindi nila namalayan na si Aisha, umalis pala siya doon sa yung kamelyo na sinasakyan niya na merong takip. At dahil magaan lang siya, nung umalis siya para magdumi o di kaya gumamit ng palikuran, umalis na yung pwersa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pauwi na ng Madina, at si Aisha ay naiwanan. At nung naiwan siya, bumalik siya sa kung saan nagparking kumbaga yung sasakyan niyang kamelyo. Dahil naisip niya, babalikan din siya. Subalit, merong isang sahaba ang nahuli, na late. Siya yung last man. Siya yung nagbabantay kung may maiwang gamit yung mga sahaba o wala. At yun yung nagsakay sa kanya, nagdala sa kanya papunta pauwi sa kung saan na ang naabot ng mga forces. At nung nakita yun ng mga munafiqun, laking tuwa nila. Sabi nila, asawa ng propeta magkasama at ng ibang lalaki. Dito lumabas ang maraming marites. Siniraan nila ang asawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isang buong buwan, walang dumarating sa kanya na balita na ang chismis ay kumakalat, kaliwat kanan. Hanggang sa meron pang ibang mga sahaba ang nabiktima. Na-scam din sila. Na nadala sila ng chismis. So dahil doon, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na stress. Hanggang sa sinabi niya kay Aisha radhiyallahu ta'ala anha, Ya Aisha, ama innahu balagani kada wa kada. Dahil sa haba ng panahon na walang verse na dumarating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinumpronta niya na si Aisha. Nakipagprangkahan siya sa kanya. Alam mo, sabi niya, Aisha, may dumating sa akin na balita na ganito, ganyan. Sabi niya, fa in kunti bari'ah, fa sayubarri'ukillah. Kung inosente ka, ang Allah subhanahu wa ta'ala magpapadala, sabi niya, ng verses na ikiklear yung saha mo, yung pangalan mo. Wa in kunti almamti bidhanbin fastaghfirillah. Subalit kung nagkasala ka man sa Allah, ay humingi ka ng tawad sa Kanya. So walang ginawa si Aisha kung hindi umiyak ng umiyak. Dahil sa ikaw, kung sabihan ng asawa mo ng gano'n, mahirap yun. So dito sa mga moment na ito, sabi ng mga ulama, kaya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na mag-imbento ng salita para lang linisin niya ang pangalan ng asawa niya. Dahil mahirap yun. Isa kang kilalang leader ng isang bansa, pagkatapos ang asawa mo ay dinadawit nila sa isang kalaswaang bagay, sa isang hindi malinis na gawain. So ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, naghintay siya na naghintay hanggang sa nagpababa ang Allah subhanahu wa ta'ala
ng mga verses sa Quranul Karim na doon nilinis ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pangalan ng asawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na nakasal sa surat An-Nur. Ganon din ya ikhwa, yung mga verses na sa Quran mismo Quranul Karim, ang magpapatunay na ang Quran ay hindi salita ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kundi ito ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi kaya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na maggawa-gawa, mag-imbento ng mga salita. Kabilang sa binanggit ni Dr. Abdullah Daraz na sa kanyang kitab na An-Naba'ul Azim na pinaka maliwanag na ebidensya na ang Quran ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, may mga verses sa Quran Karim na pinagalitan ng Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa na doon, yung ginawa niyang pagtalikod niya kay Abdullah ibn Ummi Maktum, isang bulag na tao na hindi niya binigyan ng halaga. In-underestimate niya. Dahil bulag, mas binigyan niya ng importansya yung mga mayayaman na taga Makkah. Dumating sa kanya ang isang lalaki na bulag, mahirap lang, pero hindi niya binigyan ng pansin. Mas pinansin niya yung mga mga kilalang tao sa Makkah. So doon, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpababa ng isang surah sa Quran Al-Karim bilang pag-correct niya sa ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anong surah yun? Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Pinagalitan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil bakit mo mas binibigyan ng halaga yung mga tao na ayaw naman makinig sa iyo? Ganon din, isang araw ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nung namatay si Abdullah ibn Ubay na siya ang kabirul munafiqin o rasul munafiqin sa Madina. Anong ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang pagsusumikap niya na talagang ayaw niya na up to the last moment mamatay na munafik yung tao na yun. At saka ayaw rin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na makita ng pamilya ng tao na yun na siya ay may alitan sila, may diferensya sila. Gusto ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ipakita na ang mga taga-Madina ay nagkakaisa. Ang ginawa niya, sumali siya sa pagburol sa kanya. Nakilibing ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumali siya, nagbalot sa kanya, nagkafan sa kanya, at binalak niya na ihingi ng dua, ihingi ng tauba, ipagdua ng istighfar sa Allah subhanahu wa ta'ala si Abdullah ibn Ubay. Gusto niyang sumali sa pagsala sa kanya, ipagdasal siya. At doon sinita siya ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala at sinabi niya, "Atusalli alayhi wa qad nahaka rabbuk?" Hindi ba't sabi niya, "Ya Rasulullah, pinagbawalan ka na ng Panginoon mo na ipagdasal mo ang taong hipokrito, nagkukunwari lang na Muslim?" Sabi sa kanya, ang sagot ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innama khayyarani Rabbi. فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة." Ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinagbawalan niya na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na sinabi sa kanya, pareho lang ipagdua mo siya, ihingi mo siya ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala o hindi mo siya hingian ng tawad, in tastaghfir lahum 70 marra. Kahit pahingian mo siya ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala ng 70 times, hindi pa rin siya patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa sa'azidu ala as-70." Mag-istighfar ako, sabi niya, para sa tao na yan na hipokrito na higit pa sa 70. Ang mahalaga, patawarin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil doon, nagpababang Allah ng verse bilang pagbibigay ng disciplinary action kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ginawa niyang pagsala sa kanya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Wala taqum ala qabri." Wag mong gawin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad, na ipagdasal mo ang taong namatay na siya ay isang hindi Muslim. Wag ka ring tumayo sa burol niya, sa libingan niya. So doon, iniwanan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang pagsala sa tao na yon. At marami pang magpapatunay na ang Quranul Karim ay hindi gawa-gawang salita ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dadako tayo sa sunnah.
Dadako tayo sa sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na magpapatunay din patungkol sa na ang Quranul Karim ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa magpapatunay sa sunna, ang mga ipinahayag ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga sa mga nakakubling pangyayari. Ano yung nakakubling pangyayari? Yung mga ilmul ghaib, yung mga unseen na bagay, yung mga mangyayari sa kinabukasan. Sasabihin niya, halimbawa, bukas, magkakaroon ng ulan. Bukas, magkakaroon ng bonus sa lahat ng mga employees. Pero walang hudyat. Tapos mangyari yung lahat na yun. Yun yung mga unseen na bagay. At mangyayari yun. Anong halimbawa nito? Halimbawa nito ay yung ipinahayag ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ito yung mga ipinahayag ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na nangyari sa panahon niya. Nangyari sa panahon niya. Isa sa example nito, yung binanggit ng Allah patungkol sa pagkatalo ng mga Persians against sa mga Romans. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Natalo na ang Romans, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran al-Karim na matatalo na ang mga Persians against sa mga Romans, samantalang ang mga Romans noon ay mahina sila. Mas malakas ang mga Persians sa time na yon. Walang kumbaga mismatch kung sa boxing pa. Walang kalaban-laban ang mga Romans against sa mga Persians. Ganun pa man, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, abangan ninyo ang nalalapit na pagkatalo ng mga Persians at mananalo, sabi niya, ang mga Romans. Hanggang sa nakipagpustahan si Abu Bakar against sa mga taga-Makkah. Dahil bakit? Dahil katotohanan ang pinag-uusapan doon, hak ang pinag-uusapan doon. Hindi yun laro, hindi yun biro. So doon, nagkaroon ng gera, ng enkwentro sa pagitan ng Romans at saka ng Persians at natalo nila ang mga Persians. Kabilang din dito, yung mga ipinahayag ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhbaruhu bil ghuyub al mustaqbaliyya allati tahaqqaqat ba'da wafatih. Kabilang sa magpapatunay na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng ipinahayag niya galing sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga ipinahayag niya na tiyak mangyayari sa kinabukasan. Kagaya ng Kagaya ng hadith ni Ummi Haram na ipinahayag ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na sahih, awwalu jayshin min ummati yaghzuna al-bahra qad awjabu. Lahat ng mga kasamahan ko, lahat ng mga sahaba, lahat ng mga muslimin na unang aatake sa pamamagitan ng pagsakay nila sa barko, makakapasok sa paraiso. Sabi ni Ummi Haram, qultu ya Rasulullah, ana fihim? Kabilang ba ako sa kanila? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, anti fihim. Pagkatapos sabi niya, awwalu jayshin min ummati yaghzuna madinata Qaisar maghfurun lahum. Ang unang grupo ng mga muslimin na lulusob sa Byzantine Empire, yung castle nila na nasa Turkey ngayon, ay patatawarin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Ummi Haram, ana fihim ya Rasulullah, kabilang ba ako sa kanila? Sabi niya, la, hindi ka na kabilang sa kanila. Hadith na nasa Sahih Bukhari. At yun nga ang nangyari. Si Ummi Haram, sa panahon ni Muawiyah, kabilang siya sa unang umatake sa Byzantine Empire na sakay ng barko. Dahil sa ang mga sahaba noon, sa panahon ni Umar, pinagbawal niya na gumamit sila ng barko bilang kasangkapan nila sa pandigma. Nagamit lamang nila ito sa panahon na ni Uthman. Ang Ustul al-Bahr al-Islami nag-umpisa sa panahon ni Uthman ibn Affan. Pagdating ni Muawiyah, mas lalo na itong pinalawak.
na sila yung unang lumusob sa Byzantine Empire na nakasama doon si Ummi Haram. Sila yung unang sumakay ng barko na pinangakuan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na makakapasok sila sa paraiso. Ganon din isa sa example nito, yung good news na ipinarating ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ang bansang Sham, ang bansang Yemen, ang bansang Al-Faris, lahat nito ay masasakop ng Islam. At halos hindi makapaniwala yung mga sahaba nung sinabihan sila ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, latuftahanna isabatun minal muslimina kanzu ali Kisra alladhi fil abyad. Rawahu Muslim. Ganun din sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuftahul Yaman. Masasakop ninyo ang bansang Yemen. Ganun din masasakop ninyo, sabi niya, ang bansang Sham. Masasakop ninyo ang lugar na kinasasakupan ng mga Persians. Pagkatapos sinabi niya, wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Samantalang ang Madina ay higit na mainam sa kanila kung alam lang nila. Dahil marami kapag nabuksan na ang Sham, nabuksan na ang Yemen, ang Persia, marami sa mga taga-Madina ang mag-migrate doon. Pero ini-encourage sila ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na manatili sa Madina. Ganun din ang hadith ni Adi. Hadith ni Adi na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Adi ibn Abi Hatim, tinanong siya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita al-Hayra? Alam mo ba, sabi niya, ang lugar na ito na tinawag na al-Hayra? Sabi ni Adi, lam araha, hindi ko pa sabi niya nakikita. Pero sabi niya, naririnig ko na, wa qad umbitu anha. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in tabat bika hayatun latarayanna adh-dha'inata tartahilu min al-hayrati hatta tatufa bil ka'bati la takhafu ahadan illa Allah. Kung bibigyan ka pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, ng mahabang buhay, makikita mo na ang isang babae maglalakad mula sa lugar na ito sa Yemen, pupunta ng Makkah na walang anumang kinatatakutan. Peace. Magiging peaceful na ang situation. Sabi ni Adi, nakalagay sa isipan niya, paano, sabi niya, magagawa ng babaeng maglakad, mag-isa niya, galing sa Yemen, papunta ng Saudi Arabia na nandyan ang mga tulisan sa daan. Pagkatapos sinabi sa kanya na Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala in talat bika hayatun latuftahanna kunuza Kisra. Sabi sa kanya na Rasul sallallahu alaihi wasallam, kabilang ka sa mga taong kukunin nila ang mga treasure ng king ng Persians. Sabi ni Adi, bilang pagkumpirma kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kisra ibn Hurmuz, siya ba, sabi niya, yung hari ng Persian Empire? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Kisra ibn Hurmuz. Wala in talat bika hayatun latarayanna ar-rajula yakhruju mil'a kaffihi min dhahab aw fidda yatlubu man yaqbalu minhu fala yajidu ahadan yaqbalu. Kung mahaba pa, sabi niya, ang buhay mo, darating ang panahon, sabi niya, na may tao na maghahanap ng bibigyan niya ng zaka at wala nang tatanggap pa ng kanyang zaka dahil sa ang lahat ng tao ay mayaman na. At lahat nito ay nangyari. Ilang taon lang pagkatapos ng namatay ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilang taon lang nakalipas, lahat ng mga sinabi niya na ito ay nagkatotoo. Si Adi mismo, sabi niya, fara'aytu adh-dha'inata tartahilu min al-hayrati hatta tatufa bil Ka'bah la takhafu illa Allah. Ako mismo, sabi niya, eyewitness, nakita ko ang isang babae na naglalakad mula sa Yemen papunta sa Ka'bah, nagtatawaf sa Ka'bah na walang anumang pinapangambahan. Ibig sabihin, ang buong kapuluan ng bansang Arabia ay tahimik na, mapayapa na. Wa kuntu fi man iftataha kunuza Kisra ibn Hurmuz. At isa ako, sabi niya, sa mga naghakot ng buti na kinuha namin galing sa Persian Empire, sa king ng Persia. Subalit, sabi niya, inaabangan ko na kung kailan darating yung panahon na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ang lahat ng mga tao ay magiging mayaman na. Sabi ni Sheikhul Islam Taymiyyah rahimahullah, wa hadha alladhi akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam min khuruj ar-rajul bimil'i kaffihi min dhahabin aw fiddatin fala yajidu man yaqbaluhu dhahara kama akhbara fi zaman Umar ibn Abdul Aziz. Lahat niyan, sabi ni Sheikhul Islam, nangyari
sa panahon ni Umar ibn Abdul Aziz na 2 taon lang siyang namuno. Isa siya sa mga umara, isa sa mga khulafa ng Bani Umayyah na ipinalaganap niya ang justice. Ipinagkalob niya sa taong lahat ng pangangailangan nila. Kaya walang naghirap sa panahon ni Umar ibn Abdul Aziz. Ang isang tao naghahanap ng bigyan niya ng zakah, wala nang tumatanggap. Dahil sa ang bawat isa ay nakuha niya ang kanyang karapatan. So, lahat nito patunay ito na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng ipinahayag niya ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hindi siya nagsasalita ng galing lamang sa sarili niya, bagkus ang lahat ng sinasabi niya ay galing sa Allah o wahy, revelasyon galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panghuli, at dito tayo magwawakas, kabilang sa mga evidence at patunay na ang mga sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay galing sa Allah, ang mga ipinahayag niya, ipinahayag ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na mga mangyayaring fitna sa kanyang mga umma, na ito nga ay nangyari lahat. May mga ipinahayag na hadith ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na nakatala yon hanggang ngayon, na itala yung lahat ng sinabi niya na mangyari ang mga ganitong bagay. At nangyari yun maging sa panahon ng mga sahaba. Kabilang na doon yung ipinahayag niya na khabar o balita na lalabas, sabi niya, ang mga khawarij. Yung mga taong makikipaglaban sa kapwa niya Muslim. Yung mga taong mag-aaklas laban sa pinuno ng mga Muslim. At lahat nito ay nangyari. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahqiru ahadukum bi salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Ang isa sa inyo ay i-underestimate niya ang sala niya compare sa sala ng mga tao na yun. Yung pagpuasa niya, pagsiyam niya kumpara sa pagiging palasamba ng mga tao na yun. Sila yung mga mag-aklas sa mga pinuno nila. So lahat nito ay mga adilla, burhan, na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. So lahat ng sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang mahalagang mga dapat nating paniwalaan patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana tulungan niya tayo na maitaguyod natin ang anumang utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, masunod natin ang sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mabuhay tayong alinsunod ang ating mga ginagawa sa pamamaraan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, at mabuhay rin tayo, mamamatay rin tayo sa sunnah, mabuhay tayo sa sunnah at mamatay rin tayo sa sunnah. Mabuhay tayo sa tauhid at mamatay rin tayo sa tauhid. Sabihin niyo amin. Hanggang dito na lamang. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.